Okay guys, Coach Earl, nandito tayo ngayon sa Muscle Town Gym. Shoulder workout tayo ngayon. So, pakita ko lang kung ano yung usual or yung basic na ginagawa ko kapag ka-shoulder day ko. Shoutout nga pala kay Kuya Archie para sa pag-allow sa amin na mag-workout dito and mag-vlog dito sa Muscle Town Gym /MTG.meal plan. Thank you, Kuys. Okay guys, so bago tayo mag-start ng shoulder workout, syempre kailangan natin mag-warm up. So ginagawa ko before ako mag-start, usually warm up ng bands or mga light exercises ng dumbbell, kaya shoulder rotation para hindi tayo mabigla once na nag-lift tayo ng heavy. Okay? So para sa first exercise natin, shoulder press, gamit muna tayo ng machine. Start tayo ng warm-up set. So dapat yung warm-up set is light lang. So rep range natin, 10 to 12 reps. Then one warm-up set, 4 sets ng working set. Okay? Let's go! First working set natin, brothers. So ang focus natin sa exercises. So sa lahat ng exercises, yung eccentric. So eccentric contraction which is mabagal or slow tempo ng negatives. Okay? Tip lang or advice lang sa mga athlete or mga nag-workout o nabubuhat kahit saan gym. So make sure lang na kapag ginagawa niyo yung exercises, nagagawa niyo pa rin ng proper. Third set, fourth set, or kahit yung top set niyo, make sure na kahit 5 nagawa niyo ng proper bago kayo mag-load ng additional weight. Isa pa mga bro, so tip and advice, so bago kayong magpalakas, make sure na ganun kayo mag-bite nito. Yan ang tunay na malakas. Shoutout nga pala kay Master Wins. Pag gusto mo ay paraan, so kaya nandito ako ngayon. Kahit wala akong kasama, gusto na kayo. Sige, suluhin ko na to. Congrats coach for winning yung IFBB Body Evolution Overall Champion. Last mo. Okay, next exercise brothers, side raises. So sa exercise na to, hindi natin kailangan bigatan yung weight. So same, ang goal natin is magawa ng proper yung movement, then ma-hit yung target muscle which is yung lateral delts. Let's go. Okay, so usually sa mga exercises ko like shoulders, yung first 2 exercises, yan yung heavy saka progressive load. Then 4 to 5 sets yung usual na ginagawa ko. Then the rest, the last 3 or last 3 sets, then magagaan na lang yung weight. Okay, para sa next exercise, reverse flies. So para naman sa rear delts natin. So tip lang, kapag ginagawa nyo yung mga reverse flies or for rear delts na exercises, hindi siya kailangan na mabigat or sobrang bigat. So make sure na lightweight lang, then same, gawin natin yung proper form para ma-hit natin yung target muscle. So, para dun sa mga may goal ng 3D delts or 3D shoulders, make sure nyo lang na ma-hit nyo lahat ng angles, anterior, lateral, then posterior. So, napakahalaga nung rear delts or yung mga reverse slice exercises para makuha nyo yung buong form or buong itsura ng shoulder na goal nyo. So, off-season tayo ngayon, kailangan maintain natin yung shoulder. Para sa next exercise, dumbbell front raises. So, gagawin natin siya, alternate na raises. So, we're going to start sa lightweight, of course, para mas maganda execution or mas ma-penetrate natin yung target muscle, which is yung anterior.
So marami nagtatanong sa akin kung paano ko napagkakasya or paano ko nagagawa yung daily routine ko. So, ayun nga, sa mga nakakita ng stories ko, mga nakafollow sa akin o yung mga friends ko, yan, palagi nilang tinatanong, paano ko nagagawa or paano ko napagkakasya. So, ginagawa ko lang, syempre, na-apply ko yung sinasabi ko sa mga clients ko, which is commitment, consistency, then yung discipline. Gusto kong ituro sa kanila, which is yung matulog na maaga, mag-prepare ng sariling pagkain, then prioritize lang kung ano yung mga naka-align dun sa goal natin. So, for example, trainer ako. Siyempre, ang goal ko is, ang priority ko is yung mga clients ko, sarili ko, yung mga pag-train ako, then magawa yung daily routine ko kasama yung pag-prepare ng pagkain, pagtulog ng maaga, then pag-ayos ng programs ng mga clients ko. Kapag ka merong ng mga bagay or yung mga extra curricular activities or extra invites na hindi naman naka-align dun sa ginagawa ko or sa goal ko, in-ignore ko or hindi, madali sa akin na mag-say no. So, hindi ko inaalaw na pumasok sa dun sa schedule ko or daily routine ko. Yun lang. Priorities lang, stay committed, stay consistent, then more on actions. Isa pa, napakahalaga ng time management. So, lalo na sa sleeping pattern, so sa sleeping routine. So, ako, nag-i-schedule ako ng clients from 5 a.m. hanggang 7 p.m. lang. So, after ng 7 p.m., hindi na ako nag-accept. Kasi yung 8 p.m. or 8:30, yan na yung time na natutulog ako. Kasi every 4 a.m., gumigising na rin ako. So yun yung daily routine ko. Paulit-ulit lang. Weekly, monthly, 4 a.m. yung gising, 8 or 8:30 yung tulog. So yun yung sleeping pattern. Fifth and second to the last exercise, so dumbbell shoulder press tayo. Lightweight na lang kasi fifth exercise na siya eh. Penetrate na lang natin ng mas maigi yung anterior delts. Para sa finisher natin, last exercise, face pull using yung ropes. Same, lightweight na lang, pero rep range natin, 15 to 20 reps, 3 sets. Advice din para dun sa mga gusto naman maglaro or nagpa-plan na sumali ng competition, para sa akin opinion ko, make sure lang na number 1, gusto nyo yung ginagawa nyo, gusto nyo talaga yung bodybuilding. Number 2, kailangan physically prepared ka, which is kailangan fit ka para dun sa gagawin mo na preparation. Kasi bodybuilding, hindi siya basta-basta. So kaya siya tinatawag na one of the hardest or hardest sport na pwede mong gawin. Kaya siya tinatawag na extreme sport kasi nga mahirap siya. So kailangan physically fit, and pangatlo, kailangan naman financially prepared ka. So yung bodybuilding, hindi siya ganun kadali na sport. Napaka-importante din nung pera. So kailangan prepared ka para dun sa mga gagastusin mo when it comes sa pagkain, supplementation. Then kung hindi ka pa ganun ka karunong or hindi mo pa alam yung gagawin mo, mag-hire ka pa ng coach. Yan. So yan yung mga basic na kailangan mong paghandaan kapag magpa-plan ka mag-compete. Number 4, kailangan emotionally and mentally prepared ka. So yun yung pinaka-importante para sa akin. Kasi kahit na sabihin natin physically fit ka, malakas ka, okay? Sanay ka na mag-exercise, sanay ka sa training, may pera ka, sandamukal yung pera mo. Pero pag mahina to and hindi matibay ito, mahihirapan kang tapusin. First month pa lang, mahihirapan ka na. Paano pa pagdating na nung talagang mahirap na part, which is yung peak week or yung last month nung preparation. So doon pa lang sa first to third month, sa bulk, mahirap na siya kasi ang hirap ubusin ng pagkain kapag hindi ka sanay kumain. Then dun sa last part, which is yung peak week, napakahirap niya kasi sobrang low energy, maapektuhan yung hormones mo, maapektuhan yung relationship mo kapag hindi ka emotionally stable, pagka hindi ka mentally prepared, same, maapektuhan yung pamilya, then lahat ng aspects. Ayun lang, kailangan physically, financially, emotionally, then pinakahuli, pinaka-importante, mentally prepared ka. Okay, so tapos na tayo sa shoulder workout natin. So yun yung mga usual na ginagawa ko kapag ka-shoulder day. Isa pa palang tip, so para dun sa mga nag-compete na or katatapos lang ng prep, katatapos lang ng last competition, sa akin kasi, based on my experience sa mga past or previous competitions ko, kamali ako after nung competition, which is right after or the day after, the week after, the month after, nagpabaya ako. So pinabayaan ko yung nutrition, lalo-lalo na yung nutrition. So kumain ako ng kumain, satisfy ko yung cravings ko, which is mali. So ngayon,
medyo nakorek ko na siya. Hindi pala medyo, nakorek ko na talaga. So after 5 years, after 1 week, yan, balik uli ako dun sa usual na routine ko or usual na meal prep ko, pati training. Yan, yun yung last na tip ko for today's vlog. So ayun guys, tapos na tayo sa shoulder workout natin. So sana nagustuhan nyo yung video na to. Then, shoutout nga pala sa Supplement Hub and JFit sa Muscle Town Gym para sa pag-alaw natin na gamitin yung gym for the vlog. Isa pa.